Mula sa isang mahinang lalaki na palaging kinukutya, naging isang psychopath na nanghuhuli sa kanyang mga kaaway. Nagsisimula ang pelikula sa isang maliit na food stall kung saan may grupo ng mga teenager na nagtatambay at nagkukwentuhan ng walang kahirap-hirap. Unti-unting nababago ang kanilang usapan patungo sa nalalapit na Halloween Festival, isang taunang tradisyon na inaabangan nilang lahat. Kabilang sa kanila sina Mike, Carol, ang kasintahan niyang si Steve, at si Thomas, na tila malapit sa isa't isa at nagsasaya sa sandaling iyon. Habang nag-uusap sila, may naisip na ideya na ipagdiwang ang Halloween sa pamamagitan ng paggawa ng kalokohan sa isang taong matagal nang kinasusuklaman ni Mike, isang lalaking nagngangalang Jacob. Sa hindi malinaw na dahilan, matagal nang ayaw ni Mike kay Jacob, kahit na hindi naman kailanman nagdulot ng gulo si Jacob sa kahit sino. Kilala siya bilang isang inosente at inosenteng tao na may kapansanan sa pag-iisip, na kadalasang dahilan para maging madali siyang tampulan ng pangungutya. Bukod pa rito, si Jacob ay may kapansin-pansing ugali ng pagkahilig sa candy na mais. Para kay Mike, ang lahat ng ito ay nagiging dahilan upang patuloy na puntiryahin si Jacob, at nakikita niya ito bilang libangan lamang. Hindi komportable si Carol sa plano, dahil sa tingin niya ay sumosobra na ito, lalo na't isinasaalang-alang kung sino talaga si Jacob. Gayunpaman, giit ni Mike, dahil sa tingin niya ay masaya at madali itong gawin nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Pagkatapos nilang kumain, tumungo sila sa Caera para magbayad at makipagkita sa isang Caera na nagngangalang John. Ipinaalala niya sa kanila na papalapit na ang gabi ng Halloween at mausisan niyang tinanong sila tungkol sa kanilang mga plano. Ang malabong sagot ni Mike ay lalong nagpa-interes kay John. Dahil hindi lubos na nauunawaan ang kanilang plano, gusto ni John na sumama sa kanila upang maranasan ang kasabikan ng Halloween. Noong una, hindi siya sineryoso ni Mike, ngunit dahil patuloy na nagpupumilit si John, kalaunan ay pinayagan niya itong sumali. Ang kwento ay lumipat kay Jacob, na naghahanda ng pumasok sa trabaho sa isang karnabal. Nakatrabaho niya ang isang lalaking nagngangalang Russell, na kilala sa palayaw na Dr. Death, at namamahala ng isang palabas na tinatawag na sideshow Spookhouse Spectacular. Sa sandaling iyon, tinawag ni Russell si Jacob at binigyan ito ng karagdagang gawain. Hindi nagtagal, dumating si Mike at ang kanyang grupo at nilapitan si Jacob. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Mike na insultuhan at maliitin si Jacob sa harap ng lahat, hanggang sa si Jacob, na nakaramdam ng pressure, ay sinubukang lumaban sa pamamagitan ng pagtulak kay Mike. Ang aksyong ito ang nagudyok kay Mike at sa kanyang mga kaibigan na gumawa pa ng paraan habang pinagsasama-sama nila si Jacob at iniwan siyang walang magawa. Mula sa malayo, tanging takot at pagkadismaya ang nakikita ni Carol habang ang sitwasyon ay nagiging wala ng kontrol. Di nagtagal, natagpuan ni Russell si Jacob na wala ng buhay at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang bangkay sa kanyang silid. Samantala, umuwi sina Mike at ang iba pa nang hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi, at sinisisi pa nga si Jacob sa nangyari. Pareho ang pananaw ni Steve at Thomas, habang si Carol naman ay pakiramdam niya ay samobra na ang kanilang ginawa at nagpas siyang umalis. Balik kay Russell, sa loob ng kanyang silid, hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Jacob, lalo na't itinuturing na niya itong bahagi ng kanyang pamilya. Naniniwala si Russell na ang mga taong patuloy na inaabuso ay karapat-dapat sa pagkakataong maghiganti. Dahil sa paniniwalang iyon, nilagyan niya ng maskara ang mukha ni Jacob at nagsagawa ng isang ritual upang ito ay buhayin muli. Naging tensyonado ang kapaligiran habang isinasagawa ang ritual, hanggang sa magsimulang magpakita ng mga senyales ng buhay ang katawan ni Jacob. Dahan-dahan siyang bumabangon muli, ngunit hindi na katulad ng dati niyang pagkatao, dahil may nagbago sa kanyang kalooban. Ngayon, iisa lang ang layunin niya, ang maghiganti sa mga pumatay sa kanya. Kinabukasan, nakita si Carol sa istasyon ng pulisya na nag-uulat ng nangyari noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay nabunyag na si Mike ay anak ni Sheriff Sam Bramford, ang tagapagpatupad ng batas sa bayan, na hindi direktang nagpapaliwanag kung bakit tila kalmado si Mike at hindi nagpapakita ng pagsisisi sa kanyang nagawa. Matapos marinig ang pahayag ni Carol, tinanggap ni Sheriff Sam ang ulat at pinauwi na ito. Pag-uwi niya, agad na hinarap ni Sam si Mike at pinagalitan dahil sa kanyang mga ginawa, ngunit ang tugon ni Mike ay malayo sa kanyang inaasahan, dahil nanatili siyang kalmado at hindi nagpapakita ng kahit anong pagkakasala. Dahil ayaw umasa sa isang panig na kwento,
pumunta si Sheriff Sam sa karnabal upang direktang mangalap ng impormasyon kung saan niya nakilala si Russell. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Russell ang kanyang kawalang kasiyahan sa kung gaano kabagal ang paghawak ng pulisya sa sitwasyon. Inamin niya na si Jacob ay talagang inatake ng ilang tao, ngunit sinasadya niyang magsinungaling sa pagsasabing maayos lang si Jacob. Bago umalis si Sheriff Sam, sinamantala ni Russell ang pagkakataon upang punahin ang mga pulis, sinasabing sumusulpot lamang ang mga ito kapag may nangyari na sa halip na pigilan ito, at ipinahayag din niya ang kanyang kawalan ng tiwala sa mga tagapagpatupad ng batas, na sa kanyang palagay ay labis na ikinadismaya ng publiko. Pagkaalis sa karnabal, dumiretso si Sheriff Sam sa bahay ni Jacob upang tingnan ang kalagayan niya, ngunit pagdating niya, walang sumasagot mula sa loob. Samantala, lumipat ang kwento kay John, ang kaera na sumama kay Mike, at sa iba pa noong nakaraang gabi. Pagpunta ni John sa banyo, nakakita siya ng isang basket na hugis kalabasa na puno ng candy na mais. Walang paghihinala, nilapitan niya ito, hindi na malayan na naroon na pala si Jacob. Sa isang iglap, naging nakakatakot ang sitwasyon nang atakihin siya ni Jacob at patayin. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Sam sa pinangyarihan at sinimulang imbestigahan ang pagkamatay ni John. Sa loob, nakakita siya ng candy na nakakalat sa sahig, isang bagay na agad niyang naalala kay Jacob. Di nagtagal, dumating din sina Steve at Carol upang alamin ang nangyari, at kalaunan ay dinala sila sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng kanilang mga pahayag. Nabunyag na si John ay sangkot din sa insidente noong nakaraang gabi. Pagkatapos nito, nagtipon sina Mike, Carol, Steve, at Thomas sa bahay ni Thomas upang pag-usapan ang pagkamatay ni John, ngunit tumatanggi pa rin si Mike na si Jacob ang may kasalanan. Pagkatapos nilang maghiwalay, si Thomas, na nag-iisa sa bahay, ay nagsimulang makaramdam na may hindi tama. Nakarinig siya ng ingay mula sa kusina, at pagkatapos ay nakakita ng isang basket na puno ng candy na mais na biglang sumulpot sa loob ng kanyang bahay. Di nagtagal, dumating si Jacob at inatake siya, na humantong sa pagkamatay ni Thomas. Nang makarating ang ulat kay Sheriff Sam, bumalik siya sa pinangyarihan at muling natagpuan ang parehong pattern, candy na mais sa lokasyon. Mas lalo siyang nakasisiguro na ang lahat ng mga pangyayaring ito ay magkakaugnay. Nang gabing iyon, bumalik si Sheriff Sam sa bahay ni Jacob upang maghanap ng mga kasagutan. Gayunpaman, pagpasok niya, naramdaman niya na may kakaiba, dahil ang bahay ay mukhang magulo at abandonado. Habang iniinspeksyon ang lugar, natuklasan niya ang isang bangkay na nakatago sa ilalim ng kama, na siyang inapala ni Jacob, na ang mga labi ay nabubulok na at naging kalansay, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagkamatay ay hindi nangyari kamakailan lamang. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nagpalala sa sitwasyon, dahilan upang agad natawagan ni Sheriff Sam si Mike at babalaan itong manatili sa bahay. Inutusan din niya ang kanyang mga opisyal na limitahan ang pampublikong aktibidad at itigil ang pagdiriwang ng Halloween sa bayan, dahil hindi naligtas ang sitwasyon. Nagpatuloy ang kwento kina Steve at Carol. Sa una, tila kalmado ang lahat, at tila nasisiyahan silang dalawa sa kanilang oras na magkasama, hindi alam na papalapit na ang panganib. Nang sandaling umalis si Carol para magpalit ng damit, biglang nagbago ang lahat. Pagbalik niya, laking gulat niya nang makitang patay na si Steve. Lingid sa kanyang kaalaman, naroon na pala si Jacob at tinutugis sila. Hindi nagtagal ay naging biktima rin si Carol, na nagresulta sa dalawa pang pagkamatay sa maikling panahon. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Sam sa pinangyarihan at natagpuan sina Steve at Carol na wala ng buhay. Pinatutunayan pa ng insidenteng ito na wala ng kontrol ang sitwasyon. Agad niyang tinawagan si Mike at ipinaalam dito na lahat ng kanyang mga kaibigan ay naging biktima. Nagsimulang gambolain si Mike sa balita, kahit na dati ay wala siyang ipinakitang pag-aalala. Binalaan ni Sheriff Sam si Mike na manatili sa bahay dahil malamang na siya ang susunod na target, at nangakong sasanduan siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa halip na maghintay, gumawa si Mike ng isang pabaya na desisyon na pumunta sa karnabal upang harapin si Russell at maghanap ng mga sagot. Pagdating niya, halos wala na siyang oras para gumanti bago siya inatake ng isa sa mga tauhan ni Russell, na ikinawalan niya ng malay. Samantala, nakita si Russell sa loob ng kanyang van kasama si Jacob, na muling nawalan ng malay. Nangyayari ito dahil ang masamang espiritu sa loob ng katawan ni Jacob ay nangangailangan ng sakripisyong dugo upang patuloy na mabuhay at makagalaw.
Kung wala ito, ang katawan ni Jacob ay nanghihina at nawalan ng buhay. Dahil dito, plano ni Russell na maghanap ng isa pang biktima upang ipagpatuloy ang ritual. Kasabay nito, dumating si Sheriff Sam sa kanyang bahay upang matuklasan na wala na roon si Mike. Sa mismong sandaling iyon, nagulat siya nang makitang nasa loob na ng kanyang bahay si Russell. Walang pag-aalinlangan, tinanong ni Sheriff Sam kung nasaan si Mike, ngunit bago pa siya makakuha ng anumang sagot, isa sa mga tauhan ni Russell ang sumalakay sa kanya mula sa likuran at iniwan siyang walang magawa. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Russell si Sheriff Sam at ginamit siya bilang sakripisyo upang maipagpatuloy ang kanyang plano. Ang kwento ay bumalik kay Mike, na nagsimulang magkamalay habang nakatali. Sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, nagawa niyang makawala. Sa sandaling iyon, nakita niya ang sasakyan ng sheriff na paparating sa karnabal at inakala niyang dumating ang kanyang ama upang iligtas siya. Gayunpaman, ang pag-asang iyon ay mabilis na nauwi sa mapait na katotohanan ng mapagtanto ni Mike na patay na ang kanyang ama at putol ang ulo. Ang tanawing iyon ay tuluyan niyang winasak at nawalan siya ng kontrol. Di nagtagal, lumitaw si Jacob sa harap niya. Sa pagkakataong ito, wala nang pagkakataon si Mike na lumaban. Inilabas ni Jacob ang kanyang galit at naghiganti sa lahat ng ginawa sa kanya sa isang brutal na paraan, pinunit ang mga braso ni Mike at isa-isang binunot ang kanyang mga ngipin. Sa huling eksena, bumalik ang atmosfera sa karnabal kung saan si Russell ay tila kalmado na parang walang nangyari. Makikita siyang naglilingkod sa isang babae habang casual na nag-aalok ng isang kwintas na tila ordinaryo, nang hindi nalalaman ng babae na ito ay gawa sa mga ngipin ng tao na dating pag-aari ni Mike. Ikinwento pa niya kay Jacob ang kwento ni Jacob, bagamat nagdududa pa rin ang babae, dahil tila hindi kapanipaniwala ang kwento. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Russell na matutulungan niya ang mga taong minamaltrato na maghayganti sa sarili niyang paraan. Samantala, makikita si Jacob na tahimik na nakaupo sa bahay, kumakain ng paborito niyang candy na mais, na para bang natupad na ang lahat ng kanyang paghihiganti at natapos na ang kwento.